Hello, magandang hapon po mga kababayan. Happy Saturday, February 24, 2024. Double 24 ah. Ngayon po pag-usapan natin, gusto ko pong magbigay ng reaksyon, opinion, tungkol dito sa mainit na pinag-uusapan. Yung viral video at kabalbalang ginawa ng mag-asawang Padilla. Sina Senator Padilla, Senator Robin Padilla, at ang kanyang asawa, si Mrs. Mariel Padilla. Bakit ko po nasabing kalukuhan? Well, kalukuhan dahil yung bagay na ginawa ni Mariel, yung pagsasagawa niya ng kanyang beauty routine na Glutadrip, pero sa akin, dito sa video ito, tatawagin ko siyang Glutatrip. Trip niya, itong Glutadrip po, na talagang uso po. Matagal na po yan, matagal nang uso yung Glutadrip na yan eh. Actually, ako nasubukan ko yan eh. So, konting background lang. Naalala ko kasi itong Glutadrip na ito, dahil when I was very young, nung nagtrabaho ako sa derma clinic ng aking magandang kapatid, meron kaming dating derma clinic dyan sa Manila. I used to manage that clinic. Pero hindi po ako doktor. Sa operations lang po. So, dahil kailangang i-promote yung aming mga products and services, syempre being the manager, kailangan subukan ko yung mga products namin. Actually, nalilibre ako. Libre ako ng mga services. Facial, massage, lahat na. Oh, those were the days. Bata pa ako. Mga 20 years ago. Mga late 90s. So, parati tayong makinis noon. So, ito nga pong Glutadrip na ito, noong mga panahong yon, bagong dating pa lang po na technology yan. Yung, ang uso noon, yung gluta na iniinom, yung tableta. Then, nagkaroon nga nitong bagong sistema ng pag-administer. Pero, yung derma clinic po namin noon, mayroon talaga kaming contract na doktor na nagki-clinic dun sa amin once a week by schedule po, kasi may mga schedules din naman siya sa ospital at saka sa iba-ibang mga clinic. So ang nag-administer po talaga ng mga very sensitive na mga treatments kagaya ng Glutadrip ay doktor talaga, kasi mahirap na eh. Hindi po pwede na kung sino lang. Na there was a time na para makatipid sa doktor, kasi medyo mahal din yung professional fee ng doktor, eh minsan wala namang pasyente. So sabi nung may-ari na kapatid ko, ano daw kung turuan kami yung mga therapist na mag-administer, itutusok yun dito oh. Di bali man lang sana kung nurse, it's either a doctor or a nurse ang mag-administer po niyan. Pero pinag-isip-isipan nun, siyempre, kailangan bago ka gumawa, when you're in business, before you do some very serious and sensitive decisions, especially yung mga ganyan, mga tuturukan mo ng foreign material ang isang katawan ng tao, siyempre nagtanong-tanong din naman kami muna sa mga nakakaalam na napag-alaman namin na bawal. Hindi po pwede
na kung sino-sino lang, kahit na natuto, kahit naturuan pa ng doktor, natuto, kasi pagtusok lang naman dito sa veins nung karayom. Pero, alam namin na talagang bawal pala. So, hindi namin tinuloy kasi pwede kaming, diba, pwede madimanda yung establishment. So, kailangan talagang doktor or nurse. Kaya ito po, itong ginawa nila ni Mariel Padilla, nagtataka po ako. Ang tanong ko, sino, nung ginawa ito ni Mrs. Padilla dyan sa opisina mismo, sa Senado, sino ang nag-administer? Siya ba mismo? Or may baon siyang nurse? Kasi, although ang nangyayari po yan na pwedeng magturok ang tao sa sarili niya, di ba yung mga drug addict, nagtutusok, at saka yung mga diabetics na nag-i-insulin, sila mismo ang nagtuturok. Kasi may kapatid akong nag-i-insulin eh. Siya mismo nagtuturok. Pero yun ay tinuruan ng doktor. At saka yung nun, hindi naman ipapasok sa napakaigsi at napakapinong karayom lang, yung sa diabetes. Na ituturok lang naman yun sa skin, hindi sa ugat. So, ito pong intravenous na to, talagang it's a no-no na kung saan-saan lang gawin at kung sino-sino lang. Siguro po itong si Mariel Padilla ay may baon siya na nurse. Posible naman dahil you're dealing with that kind of product. Siyempre dapat kumpleto ka ng mga props. At itong ginawa niya dyan sa Senado, di ba yung parang dextrose, mayroon pa siyang dextrose stand. Ibig sabihin, siyempre dala-dala niya yun. Baon niya, pati yung kanyang cameraman. So, ano bang pinupunto ko? Itong sinasabi ni Mariel na yung kanyang motto na drip anywhere. Drip anywhere. Paano mangyayari yung drip anywhere? Kagaya niyan, mayroon ka dapat sabitan nung medicine, nung gluta mismo, na stand. At kailangan may dala-dala kang nurse na magtuturok sa'yo. So, paano mong lagi pa? Ibig ba sabihin, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung mga ekipahe, yung mga equipment mo, yung stand, para kang walking clinic, ganun. Clinic on the run. Parang hindi naman yata napaka-practical na gawain yan. Ang ibig ko pong sabihin, itong ginawa po ni Mariel Padilla, hindi po yun basta inabutan lang siya ng emergency need na late na siya, kailangan dito na gawin. Hindi. Ang sa tingin ko, ang basa ko po dyan, talagang sinadya ni Mariel na doon mag-shoot sa opisina ng Senado. Nandoon pa si Binoy, nandun sa background, nakaupo na parang, hindi ko maintindihan kung natutulog o nagsi-cellphone o nagsusuklay ng bigote uli. Ngayon, medyo mahaba-haba ito ng konti, no? Yung paggawa ni Mariel Padilla, niyang video na yan, dyan sa loob ng opisina ng asawa niyang senador, yan po ay sadya, hindi basta inabutan ng emergency. Kasi yung pagkakasabi niya, drip anywhere, kasi malilate na ako, no, para bang napaka-urgent. Tila baga napaka-urgent na hindi na makapaghintay na umuwi sa bahay? Bakit hindi? Dapat sa bahay mo yan ginawa. Bakit kailangang i-display pa sa bahay? Why, of all places, sa Senate office? Unang napansin ko dyan, ito po ay pagyayabang.
pagyayabang. Pagyayabang na siya, kaya niyang pumasok sa opisina sa Senado dahil sa ang asawa niya ay senador, kaya niyang gawin kahit ano gustuhin niya. Kahit saan, kahit sa opisina pa ng Senado. Na, ang Senado po, para sa akin lang sa opinyon ko, ay para po yan Malacanang na isang sagradong lugar. See? That is supposed to be a sacred place. Kasi gawaan ng batas yan eh. Hindi naman yan clinic o pagawaan ng mga pagpapaganda, pagyayabang. Kayabangan po yan eh. Hindi lang yan kayabangan kung bakit dyan ginawa. Pangalawang rason kung bakit dyan ginawa, talagang sadya pong ginamit ang Senado. Hindi nyo ba napansin? Ako napansin ko kaagad yan eh. Ginamit ang Senado sa advertisement ng produkto na ibig sabihin para maka-attract ng mga potential customers, iisipin ng customer, aba, sa Senado ginawa. Ibig sabihin, alam ng Senado. Alam naman natin kung ano ang Senado. Na para bang may alam ang Senado dito sa produktong ito na parang Senado mismo ang nag-e-endorso. Yun po ang ibig ko sabihin. Isinama sa video, sa picture, yung seal. Yung seal ng Senado at yung bandila pa ng Pilipinas at yung isang bandila, ano bang bandila yun? Sariling bandila niyan. Parang bandila ng rebelde. Ba't nandoon yun? Ako matanong ko talaga, anong klaseng bandila yun? Sumanga na naman ang mga kwento ko. Napansin ko lang talaga kasi anong ibig sabihin ng bandila na yon. Letter H ba yun na red and white? Parang sa rebelde. Bakit nandoon yun sa loob ng Senado? Sa loob ng opisina? Hindi pa dapat. Ang makikita lang na watawat doon ay yung Philippine flag lang. Tanungin ko nga Robin Padilla, anong para saang flag ba yon? Okay, balik tayo dito kay Glutadrit. Ang iisipin po ng mga potential customers ng tao ay parang okay sa Senado, endorsado ng Senado, yung pagpopromote, kasi nandoon pati yung senador. What if, dahil sa nainganyo ang isang taong bumili, gumamit ng drip na produkto ni Mariel, at napahamak, o di dawit pa yung Senado? Di ba? Dawit. Kasi ano dyan sa inyo ginawa? Yun nga pong ibig sabihin nun. Isinasabit, ikinabit, yung pangalan, institusyon ng Senado. Dyan sa pagpupromote. Eto pa. Kung bakit nangyari itong kabalbalan na ito? Ito po ay dahil, kaninang binanggit ko, kayabangan. Ngayon po, ang pangalawang rason dyan, pagka-ignorante. Ignorante saan, Sultana? Ignorante sa batas, ignorante sa rules ng Senado, mga do's and don'ts. Being a senator, Robin Padilla, dyan nakikita ang kabubuhan mo. Dapat alam mo kung ano ang mga bawal, yung mga hindi pwedeng gawin sa loob ng Senado, sa loob ng opisina mo. Ikaw ay isang senador eh. Dapat alam mo yan. But since hindi mo alam, at talagang wala kang alam sa kung ano ang trabaho ng isang senador, hindi mo naman talaga alam eh. Aminin mo sa hindi. Wala kang ang alam. Hindi mo alam
yung mga bawal. Kasi kung alam mo, di sana sinabihan mo yung asawa mo, huwag mong gawin dito yan. Diba? Parliamentary rules, mga simple rules, hindi kasi alam nung mismong senador. Kaya ito, si asawa, kumbaga, ang mabibigyan ko dito ng sisi, hindi si Mariel Dahil si Mariel ay isa lang negosyante na wala ring alam. Hindi siya taga-gobyerno. Hindi siya mambabatas. Siya ay isa lang na online seller na nagsasamantala, di ba? Sinasamantala yung kanyang koneksyon sa isang senador, sa senador na ito, na kanyang asawa. Kung yung asawa niya hindi alam yung mga bawal na gawin sa Senado, what more si Mariel? Di ba? So, ang unang may kasalanan po dito ay si Robin Padilla, the senator. Hindi si Mariel, the wife, and the online seller, the businesswoman. Si alam nyo na, ang negosyante kasi, hanggat may magagamit na pabor para sa kanyang negosyo, gagawin at gagawin yan kahit bawal. Ito, nakakita si Mariel ng magandang pagkakataon na, pwede namang gamitin ko ang Senado. Sana naman, Mariel, bago nyo ginawa yan, nagtanong-tanong kayo. Kasi, sabi ko nga, ang unang dapat makaalam ng mga do's and don'ts ay itong asawang senador. So, ang may kasalanan dyan ay si Robin Padilla. Sana man lang, Robin, bago kayo na gumawa ng kabalbalan na yan sa loob ng opisina, nagtanong ka man lang sa mga eksperto, sa mga kapwa senador, sa iyong mga legal advisor. Di ba ang legal advisor mo, magaling na abogado? Si Panelo. Dapat bago kayo lulukso sa mga ganyang klaseng mga bagay na supposed to be with good intentions, kasi nagnenegosyo lang naman yung tao. Kaso, sa pagnenegosyo mo, may nasagasaan ka, day. May nasagasaan kayo. Alam mo, sa totoo lang, sa mga susunod na may maisipan kayo mga same gawain, magtanong-tanong muna kayo. Lalo pa kung ang gagawin ninyong bagay ay i-involve ninyo yung government institution. Magtanong-tanong muna kayo. Tama kaya ito? Mali. Hindi yung basta na lang kayo lulukso. My God! Sinadya mo yan gawin, Mariel, ninyong mag-asawa. Sinadya ninyo, sinadya ninyo na dyan mag-shooting sa Senado dahil gusto ninyong gamitin yung institusyon ng Senado para i-promote ang produkto mo. Kasi kung hindi mo talaga yan sinadya, hindi mo sinadya na idawit ang Senado, nakarating ka sa opisina ng senador mong asawa na dala-dala mo ang nurse mo, dala-dala mo ang yung stand na pagsasabitan ng swero, baon-baon mo. Kaya mo palang gawin yan, bakit hindi ka na lang sa ibang lugar na pumunta? Kahit sa restaurant, baka pumayag ang... I don't think so. Or kahit na, kung hindi mo talaga mapigilan, sana huwag naman dyan sa loob ng opisina ng Senado. Pwedeng sa CR. Diba? Sa loob ng CR ng Senado na hindi nakikita yung seal. Pwede naman dun Sa comfort room, diba? Ang linis-linis naman ng mga comfort rooms natin. Doon sana dapat. Hindi, nagyabang ka pa Yan kasi sa sobrang mga kayabangan ninyo. At ito namang si Robin, imbes na mahiya sa ginawa, nagtawa pa. Kesyo para yun lang? Para yun lang daw, kesyo.
Conscious kasi. Of course naman, sino bang hindi magiging conscious? Artista yan. Maganda yan. Asawa ng senador yan. Gusto maging maganda parate. Natural, kahit sino namang babae gusto maganda parate. Pero, ibig sabihin, ang mga gagawin ninyo, isa lugar. Ilagay sa lugar. Hindi yung bastak mo yung motto mo, Mariel, na drip anywhere. Malaking katarantaduhan. Drip anywhere. Hindi yan applicable na drip anywhere. Kasi ngayon nga, ang ginawa mo dyan sa opisina ng Senado, hindi pwede yung drip anywhere. O, palitan mo yung motto mo. Drip anywhere, except. Di ba? Drip anywhere, except. Hindi pwede yung mga napakalaking, sobra namang pagka-emergency niyang glutadrip na yan. Hindi yan ginagawa sa loob ng bahay. Pero sa totoo lang, yung mga ganyan po na mga bale, masasabi na natin na medical practice eh. Hindi nga ordinaryong tao ang gagawa niyan. Alam ko yan dahil nagtrabaho ako sa derma clinic. Hindi pwedeng kahit sino, doktor talaga. Or, at the minimum, isang nurse or anyone who has a medical certificate na authorized para gumawa ng tusok-tusok. Hindi kung sino lang. So, kung hindi doktor ang gumawa niyan, Mariel, isa na ngang paglabag yun eh. Labag yun. Na ang sa mga ganyang klaseng practices nga eh, hindi basta kung sino-sino, ano-anong clinic lang, na mga wellness and beauty clinic. Hindi eh. Kailangan medical clinic. Or kung, kagaya ng sabi ko kanina, yung pinagtrabaho, yung sa sister ko na derma clinic, pero ang nag-administer ng glutadrip ay isang doktor na nagbi-visit sa amin once a week. So, yung mga customer namin, ini-schedule doon sa araw na yon nung pagpunta ng doktor. Ganon yun, para hindi madidimanda. Kasi pag ginawa mo yung bawal, madimanda ka na, matatanggalan ka pa ng license to operate. Palibhasa, yan po ang naging unang pinakarason dyan kung bakit nangyari ito ay dahil sa kabubuhan. Dahil sa kawalan ng kaalaman. Walang alam kasi yang senador na yan na si Robin Hood Padilla. Hindi alam ang batas na para sa kanya kahit ano pwede. Kahit ano pwede. Pati nga yung pagpasok dyan sa pag-attend ng mga hearings na ang dami suot-suot ay parang sa kanto boy, yung maggawa pa ng hairstyle niya na parang sa adik. Alam mo yun, si Robin Padilla pag nandyan sa Senado, parang adik eh. Pati magsalita, parang lasing. Pasuklay-suklay ng bigote. Lahat na lang nakabalbalan. Ngayon naman ito, magluta trip kayo dyan sa loob ng Senado. Wala ka talagang alam, Robin. Lahat na lang, lahat para sa'yo pwede. Pati asawa mo, nakikisali na. Alam mo, Mariel Padilla, di ba ikaw ay isang babaeng napakasosyal? At ang English mo very refined. Inglesera ka eh. Tapos yung asawa mo, isinusumpa ang English, pero pumapasok-pasok ng Senado na alam niya ang mga communication dyan, English ang ginagamit. Magde-demand pa na dapat Tagalog ang gamitin. I-demand dyan sa mga kasamahan niyang senador na kailangan Tagalog kasi hindi ako marunong mag-English. Mariel Padilla, bakit din mo turo? Tutor mo nga yan. Imbis na yung gluta-gluta mo ang ginagawa mo, kahit dyan sa Senado,
gawin mo sa opisina ng Senado, hindi bawal gawin. Tuturan mo yan mag-English. Sayang naman yung galing mo sa English, oh. Tapos yung asawa mo, napagtatawanan dahil sa I move. Turuan mo mag-English. Or, turuan mo kung paano maka-acquire ng pagiging... Ako, mahina din ako sa English, ha. Mahina ako. Lalo na, magaling ako sa written. Pero sa conversational, kasi kailangan para gumaling ka sa conversational English, kailangan mag-immerse ka doon sa lugar ng kung saan yung native language ng language na particular language para mas madali mong matutunan. Or, hindi naman lahat makakatira ng Amerika ng mga 1-2 taon. The most practical gawin, may mga tutorial dyan ng yung mga listening, yung panunood ng mga English movies, pakikinig ng mga English na balita, anything English, para pumapasok dyan. Magde-demand na English ang Tagalog. Magtagalog tayo kasi hirap na hirap ako mag-English. In the first place, bakit ka pumasok dyan? Alam mo na English ang communication na ginagamit dyan. Pasok-pasok ka dyan, tapos nagiging katawa-tawa ka. Mariel Padilla, imbis na sige lang ang paganda mo Ang ganda-ganda mo na Wag lang ikaw magpaganda. Pagandahin mo rin ang asawa mo. Turuan mo siya kung paano, i-guide mo siya kung paano siya matutong mag-English like a native. Hindi naman kailangang maging native like. Ang India nga nandyan pa rin yung accent, pero at least straight English, naiintindihan. Basta pa naiintindihan kahit na yung accent, Bicol accent, matigas. Di ba? Kaya yun po ang take ko dito sa na ito. Diyan sa gluta trip na yan ni Mariel. Yan po ay bunga ng kayabangan at kawalan ng kaalaman sa mga dapat at hindi dapat. Tama hindi. Thank you for watching and I'll see you later in my next vlog. Okay?